a real family. Yan. Lahat po tayo may pamilya, amen? Amen! Meron po ba dito yung basta lumabas na lang yan, hindi niya alam kung saan siya galing. Meron po ba? Wala, ano po? Lahat po tayo, no? Yan, nakatutok na agad sa ballpen at papel, ano? Okay, dito muna po kayo tumingin para sa ganun po maka-overcome po tayo doon sa pagkakagapos sa atin ng mundo po na ito. Okay? Be part of a real family. Do you love your family? Amen! Sino po dito yung nagmamahal sa pamilya niya? Well, palakpakan po natin yung mga taong nagmamahal sa pamilya. Yan. Kasi ibigay po talaga sa atin ng Panginoon yan. Kaya lang, you must know how to handle your family. Ano po? Kasi ikaw yung pinagkatiwalaan ng Panginoon yan. Ano po? Sino po dito yung mahal na mahal niya yung kanyang mga anak? Sobrang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Pakitaas ng todo yung kamay. Palakpakan po ulit natin. Dahil yan po ay puso ng mga magulang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sino po dito yung slide lang magmahal sa kanyang pamilya? Bahala kayo dyan kung anong gusto niyo. Basta ang importante dito, tayong pamilya nandito sama-sama. Sino po dito yung meron ganun? Ay, praise the Lord, palakpakan po ulit natin. Dahil walang ganun, ano po? Yeah. Sino po dito yung talagang matuwid na nagpapatupad at sumusunod sa kalooban ng Diyos para sa kanyang pamilya? Ay, praise the Lord, wala na. Yan, salamat po sa Panginoon. Ano, palakpakan nga po ulit natin. Yan. So, wala naman po pala nalihim po sa atin, ano? Alam naman po pala natin. So, what was now the problem of us? Hindi natin alam kung paano i-handle. Amen. Everything that is given to us by God, we must know and we must learn how to handle everything that coming from the Lord. Amen. Kailangan alam po natin yan. Bawa, biniyayaan ka ng Panginoon. Whatever blessings that you have from the Lord. Kahit na anong blessing yan, kailangan alam mong gamitin yan. Let's say, yung trabaho mo, kailangan alam mo mong i-handle yan. Yung pag-aaral mo, kailangan alam mong i-handle yan. Binigyan ka ng boyfriend, ng girlfriend, kailangan alam mong i-handle yan. So, lahat ng bagay, we must know how to be responsible on the things, on the matters of how God giving you all these things. Amen. Yung mga bagay na yun, ibinigay sa atin, pinagkatiwala sa atin, even our life. Amen. Kailangan, we must know how to handle this. At hindi po natin kailangan ispointed yung sarili po natin. Kaya, let us go and be part of the real family in God. Kasi dito hindi talaga tayo matotolerate. At lahat ng mga pagpapala, dito natin makukuha na talagang napakaganda talaga. Amen. At hindi yan yung pagpapala na kung saan, hindi naman pala kalooban sa atin talaga ng Panginoon. Amen. Okay, let's go. Tahanda na po pa kayo. Amen! Parang doon pa lang, may idea na kayo natatamaan kayo, ano po? No? Pero sino mo dito yung may idea na tatamaan siya? Yan, praise the Lord. Kasi ibig sabihin nun, hindi na sayang yung pamasahe mo tsaka yung pagpunta mo dito. Sabi nga nung isang pastor, sabi niya gano'n, pag ikaw umating ka ng church, hindi ka timaan, sayang yung pamasahe mo. Sayang yung magandang damit mo. Sayang yung pagpunta mo sa church. Sayang. Kaya nga kailangan tamaan ka. Amen? Kasi pagka hindi ka tinamaan, ibig sabihin manhid lang. Amen? At kapag ang isang manhid, ibig sabihin may problema yun. Diba? Kapag halimbawa yung katawan mo namamanhid, ano ibig sabihin nun? Nangangamba ka, baka mamaya may karamdaman ka. Amen? Amen. It's either, ano ba yung mga nagiging sanhi ng pamamanhid ng katawan? Kawalan ng pera. Ano ba? Kung isa, di ba? Parang namamanhid yung katawan mo pag wala kang pera, ano na yung mga daliri mo? Di ba? Parang may arthritis ka pag wala kang matupod sa bulsa eh. Ano ba? Yan, pastor, puro na hindi. Totoo lang, alam natin po yung mga bagay niyan na talaga, ang words of God talaga, ang aral ng Diyos talaga, ginagamit talaga yun sa pagtutuwid ng buhay. Kaya lagi po natin itatakto sa atin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amen. The Word of God, ginagamit po ito para sa pagtutuwid, sa paglagay sa tamang pamumuhay. Amen. Amen. So,
balik po tayo sa pamilya, na kailangan po kasi dito talaga maganap. Yung talagang God's will. Amen. Kasi syempre, ang dami pa sakali ni Pastor, no? Kasi gusto ko kasi na bago tayo pumasok dito, maintindihan niyo po muna, no? Kasi alam niyo po, pagka halimbawa sa pamilya natin, sino po dito yung mga nanay, tatay? Taas ang kamay. Yan. Kayo mga tatay, hindi nanay, syempre, di ba? Yan. Sino po dito yung mga nanay? Yan. Sino po dito yung mga tatay? Sino po mas matigas? Nanay, tatay? Ha? Ha? Parehas, kaya lagi nagsasabukan eh, no? Pagdating na nagtalan. Sino po dito yung, ano, yung talagang nasusunod sa pamilya niya? Nanay, tatay? Nanay? Wawa kayo. Doon pa lang, mali na agad. Di ba? Di ba? Ha, brother? Ha? Under ka? Naku, kapapakanda. Bawal yun. Okay. Hindi, sino mo dito talaga? Yan sa isang pamilya, sino yung nasusunod sa inyo? Tatay. Kasi the head of the family is the father, di ba? Sabi nga po sa amin, may narinig ako sabi nila, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Bakit sa amin, speaker? Hindi lang speaker, loudspeaker pa. Ano ba yun? Ha? Ano ba yun? No, natawa yung mga nanay, no? Parang talagang speaker talaga yung mga nanay, hindi talaga ilaw, ano? Sige, balik po tayo. Ito na po, umpisa na po talaga natin. Wonderful blessing in life is to have a loving, supportive family. Yan, napakaganda po niya. Nagkapag yung pamilya po natin, very supportive to each other. Supportive siya sa mga anak niya, ito naman mga anak, supportive sa mga magulang niya. Kung parang supportado natin yung bawat isa sa mga bagay na ginagawa natin, most especially with regards accordingly into the Lord, sinusuportahan po natin yan. Ngayon may tatanong po ako sa inyo, yung po bang pamilya ninyo supportive pagdating sa mga bagay sa kalooban ng Panginoon? Nakikiisa po ba sila sa inyo? O tatay, gusto ko yung ginagawa mong yan. Isama mo ako dyan. O anak, gusto ko yung ginagawa mong yan. Isama mo ako dyan. Kasi nandyan talaga natin masusumbungan yung kaligtasan. Meron mo maganon? O anak, maganda yan. Naglilingkod tayo sa Panginoon. So parang parang nasira agad yung topic natin. Ano ba? Umpisa pa lang parang wala na pumasok agad Parang hindi na naging excited. Ano? Pero alam niyo, napakaganda po. Natatawa sila. Kasi parang hindi gano'n no? Although alam po natin na sa lahat naman ng mga nanampalataya, meron talaga medyo lumiliko. Huwag lang yung lahat liko. Di ba? Mas maganda yun talagang merong ilan sa atin, sa pamilya natin. Nakaisa natin at suportado tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Because Jesus wanted for our family to be supported us into the things in the Lord. Yan ang gusto talaga ng Panginoon. Kasi ito si Jesus. That was the identity of Jesus into His family. Amen. And we know that Jesus had His biological family. Meron po siyang mga kapatid, meron po siyang nanay at tatay, na kung saan dito rin po sa mundo katulad po natin, kaya siya nagkataong tao para mapakita po sa atin yung great example for us to handle our family in a good way, in a righteous way, in a divine way. Yan po yung gusto talaga na ipakita sa atin ng Panginoon dito. It is wonderful to have a blessing, a family that could be a blessing for every one of us. Learn now for the real family of Jesus. Ito ngayon yung dapat natin matutunan. Okay. Pag-aralan po muna natin dito, what is the identity of His family? Ano po ba yung pagkakakilanlan ng pamilya na ipinapakita sa atin ng Panginoon? Okay, tingnan po muna natin doon sa kanilang binasa natin. Ano po? Marcos chapter 3, verse 33 to 34. Sabi po ni Jesus dito, Jesus itself, He speak to the people and He speak in front of their mother and their brothers. So, ang sabi niya po dito, sino ang aking ina, mga kapatid? Tanong naman ni Jesus, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Bakit niya po kaya binaypas yung kanyang nanay na si Maria at yung kanyang mga kapatid na lalaki na nandun, na hinahanap siya?
Bakit parang hindi sila yung parang sinabihan na ito yung nanay ko, si Mary, ito yung mga kapatid ko. At bakit hindi sila yung parang tinukoy ng Panginoon dito na kanyang pamilya? Kundi ang tinignan niya dito, yung mga kasama niya na naroon, na tinuturuan niya at nakikinig naman sa kanya. Alam niyo, the identity of his family is with regards accordingly into his father. Amen. Yun kasi yung ipinabot sa kanya, anak, ito yung gagawin mo at ituturo mo pamilya na dapat meron ang mga tao. Amen. So yun yung po pinapakita po sa atin dito. Kaya we must learn to have this kind of family na kung saan ang pagkakakilanlan ay pagkakakilanlan ng pamilya na galing kay Jesucristo. Kaya tingnan po natin po yan. People today getting older still they don't know their father. Marami po sa atin, hindi natin kilala yung mga tatay natin. Ano po? Kaya nga kung minsan sabihin natin, si Francesca, pag tinanong siya, sino tatay mo? Si Renante, yung gwapo. Yan, yung magandang lalaki. Yan. Ganun po yung mga pagkakakilanlan po natin. Who is our father? Parang hindi kayo sang-ayon doon. Ano po? Diba na, okay, sige, yung mga mister nyo na lang. Sige, alam ko naman ang pogi lang sa inyo yung mga mister ninyo eh. Yeah. Okay, di ba? Parang ganun tayo. Sino tatay mo? Sasabihin mo, si Cardo. Di ba? Si Coco Martin. Di ba? Kung minsan parang ganun lamang po yung pagkakakilala natin. Pero, many of us today, getting older, but still not yet to know our real father. Kaya hindi pa ma-iset sa atin talaga yung gustong pamilya ng ating Diyos. Kaya nga, kung papansinin po natin, kaya lumilihis yung pagkakatag natin ng pamilya or even in our personal own way of living, nalilihis po tayo at hindi tayo kumokonek doon sa talagang God's will, sa kalooban ng Panginoon. Kaya si Jesus, dinirect niya yung kanyang mga magulang, yung kanyang nanay at yung kanyang mga kapatid. At sabi niya, habang siya ay nakakipag-usap doon sa kanyang nanay at kapatid, sinabi niya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? At sabay-sabay na tinignan niya yung mga nakikinig sa kanyang mga tao na nandun. Samantalang kararating lang nito si Maria, kararating lang nito mga kapatid niya. So siguro parang sinasabi niya, gusto ko na ang aking pamilya ay maging kaisa ko sa mga bagay na ginagawa at pinagagawa sa akin ng Ama. Amen. So that is the real family that we need to have in our life here on earth. Amen. Kailangan ganun din po yung pamilya natin. We must teach our family to be a part of the real family of God. Yun po yung kailangan natin sikapin po doon at ipahayag natin sa kanila na ito yung gusto ni Jesus eh. Ito yung gusto ng Ama na kailangan mangyari rin sa pamilya natin. At hindi ito inaayunan ng Panginoon na wala ang Diyos doon sa circle ng family po natin. Kasi alam niyo po kung anong mangyayari po doon, kung bakit ayaw po na kung bakit po na marami pong tao ay ayaw po talagang lumapit sa Panginoon or pumasok sa pamilya ng Diyos. Because of 1 John chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kapwa ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Now, the Father sent His only begotten Son. Para ano? To destroy the evil in every family. Amen. Yung mga kasamaan, yung kasalanan. Alam niyo po ba kung bakit ang tao ay talagang very, sabihin po nila na mailat po talaga sila pagdating sa Diyos at ayaw nila lumapit sa Diyos? Because of the sin. Amen. Lagi natin tatandaan kung bakit ang tao ayaw sa Diyos, kung bakit ang tao ayaw ng pamilya ng Diyos. It is because of sin. Tatandaan po natin, kapag yung sin na yan is very contagious na yan, o sabihin po natin, malignant na yung sin, horrendous na yung sin na meron ka, yan yung magpapahiwalay tayo sa iyo talaga sa Panginoon. Bakit? Kasi sin separate us from our God. Yun yung nagpapalayo sa atin. Kaya kapag ikaw mismo, parang ayaw mo nang lumapit sa Panginoon at ayaw mo nang maging bahagi ng katwiran at ng kabanalan ng Diyos, ibig sabihin yan na bumuhay tayo sa kasalanan. Amen. So that was the right thing.
na we need to know about our own life. Amen. Sa sarili natin, kailangan masaksihan mo o makita mo na kung ano ito nagiging impact kung bakit ang layo-layo ng buhay mo sa Panginoon. Kung bakit parang hiwalay na hiwalay ka sa Panginoon. Kung bakit parang hindi mo maipasok yung buhay mo sa pamilya ng Diyos. Simple yung unang-unang cause po niyan. Amen. Kung bakit ang isang tao po talaga, parang hindi niya talaga matanggap yung mga bagay na kabangalan tungkol sa ating Panginoon, it is because of the sin. Ang sin ay talagang kontra into the divinity of our God. Kasi ang Diyos natin banal eh. Amen. Kaya nga kapag ang isang taong makasalanan lumalapit sa Diyos, talagang hindi niya po maintindihan kung ano yung nararamdaman niya unless you accept and believe Christ Jesus. Kaya kung minsan parang hindi niyo napapansin ano po, bakit po tayo nakakalapit po sa Panginoon? Because of the grace of Christ Jesus. Because of His blood that covered us. Amen. Para hindi tayo mamatay. Kasi yung ating buhay was being cursed by sin. Meron tayong sumpa ng kasalanan na kung saan pag lumapit tayo sa kabanalan ng Diyos, mamamatay tayo. Amen. Pero but not now because the grace of God, of Christ Jesus, heading to those person who accept Him. Amen. Tayo po yun. Kaya hindi po kayo nagtataka, hindi ka nasusunog ngayon. Kaya hindi ka nagtataka kung bakit hindi ka nanginginig ngayon, hindi ka nag-collapse, hindi ka namamatay. It is because of the grace of God that covered us Amen. para tayo maprotektahan. At hindi po tayo mamatay. Kaya nga sa Old Testament, makikita po natin na hindi po sila talaga po pwedeng lumapit po sa Panginoon o masuldapan man lang ang Panginoon kasi po mamamatay po talaga sila because of the divinity of our God. Kaya pansinin po natin, ito pong sin na ito, if this sin is very, or sabihin po natin, it is horrendously na talagang nakakapag-control ka ng buhay mo, ikaw mismo mahihirapan ka ng lumapit sa Panginoon. Amen. And that was real. At kaya nga, we must be a part of the real family of Christ Jesus. Okay, tuloy po natin. Tignan niyo po dito, away from Christ, ano sabi po dito sa Lucas chapter 2, verse 48 to 49. Namanghangin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama at paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat namamalagi sa bahay ng aking ama? See what Jesus was telling their family? Amen. Ano yung sinabi niya kay Mary, sa kanyang tatay na si Joseph? Sabi niya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? So meaning, he has a close family ties. Amen. With what? With their biological family? No. With their spiritual family. Kaya yung buhay niya ay nandun palagi na mapalagi sa tahanan ng Ama. Sa tahanan ng Diyos. Kaya tayo po, hindi tayo magtataka kung bakit lagi ka nagpupunta ng church, kung bakit po tayo nagsisimba, kung bakit po tayo laging may fellowship. It is because we are now already a part of our God's family. Kaya mga kapatid sa Panginoon, with sin, hindi magaganap sa buhay natin ito. Minsan din yung maglalagay sa iyo ng katamaran, ng panlalamig, ng kawalan ng gana sa mga bagay sa Panginoon because of that sin. Yung sin po kasi ay talaga, yan po yung kumbaga cancer ng kaluluwa ng tao. Na kung saan yan yung pumapatay ng kalusugan ng kanyang espiritu. Kaya kung mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos po talaga ay Diyos po talaga ng kabanalan. Kaya no one can seek God, no one can seek God without the holiness. Hindi natin talaga makikita ang Panginoon. Now, kung papansinin po natin, mga kapatid sa Panginoon, ano po ba yung example po ng isang totoong pamilya? Ang isang totoong pamilya, what is a normal family? Ang isang normal na pamilya ay wala po talagang attachment sa Lord. Although they know God, pero still, hindi ganun yung kanilang relasyon pagdating sa Panginoon.
We all know that kasi lahat tayo galing po dyan eh. Lahat tayo mayroon tayong kinaaniban na religion po noong araw. Unless na you are a pagan or you are an atheist. So kung mga bagay po na yun, sino po ba dito? May atheist po ba dito? 70s? 60? Hindi. Yung 80s, ibig sabihin walang Diyos. Diba? Balipan na lang. Pero lahat po tayo, we have God. Kaya lang, ang naging problema po natin dito, it is not that God's will, family, not given to a real person who have God. Amen. Amen? Naiintindihan mo natin? Amen. Ang isang totoong tao na mayroong Diyos talaga, kailangan mailagay yung sarili niya sa totoong pamilya talaga na ibinubuo talaga sa atin ng ating Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, this is a divine example of making God His family that really loves by them. Ito po sinabi po dito, na sinabi ni Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? So, ang ibig sabihin po dito, how important the family of God in you? This is a great question for us now by God. Tinatanong po tayo ng Panginoon, gaano kahalaga sa iyo ang pamilya ng Diyos? And supposed to be, dapat ito mahalaga pa po ito sa kahit na anong pamilya sa mundo po ito. Dahil we all know that our biological family can be loose someday. Amen. At hindi po natin ito talagang mapapanatili. Siguro yung iba, parang mga umaasa pa, siguro makikita kami sa langit. Di ba? Makikita kami ng asawa ko, actually, hindi na eh. Wala po kasi basihan po talaga eh. Na kung saan, ang talagang magkakakilalan lang po dito, yung mga talagang nananampalataya kay Kristo. Amen. Amen. Kaya yun po yung kumbaga pinagtitibay ng Panginoon dito po sa atin. Amen. Kaya ito po yung dapat natin mahalaga po. Pero hindi po sinabi sa inyo, huwag niyo yung family po ninyo dito. No? So ang gusto lamang po talaga ng Panginoon dito, that we need to learn a lot of things Amen. for us to know how to be a good handler of our family. Amen. Yung tayo po, maging marunong tayo talaga na magdala ng ating pamilya. Amen. Yung marunong tayo makalaga sa pamilya po Amen. natin. Amen. Hindi po tayo para bagang, di ba, karaniwan po sa atin eh, mga magulang, listen. Di ba kung minsan tayo po mga magulang, kung ano yung pangangailangan ng anak natin, sige, bigay mo lang yan, lalo-lalo na kung mayaman ka eh. Lahat ng pangangailangan ng anak mo, ipinibigay mo. Kaya lang, marami pong mayayaman ang hindi nila naibigay si Yeso Cristo sa kanilang mga pamilya. Kaya kung mapapansin natin, they can give car, they can give house and lot, they can give businesses, they can give anything. But sometimes, alam niyo po, ang hindi maibigay sa talagang pamilya po nila, na bahagi dapat ng kanilang totoong pagmamahal sa pamilya nila is the right love that comes from our God, from our Lord Jesus. Amen. Sapagkat ito po ay may ginalaman po sa kaligtasan nila. And supposed to be, the real person who love their family is love their salvation. Dapat mahal nila yung kaligtasan ng kanilang pamilya. Hindi lamang yung pangangailangan ng kanilang pamilya, kundi yung pangangailangan spiritual ng kanilang pamilya. Yun po yung kailangan na maitatagpo sa atin. Like for example, right now, kung talaga mahalaga sa iyo, yung pamilya ng Diyos, dapat ngayong oras na ito, nandyan ka. Amen. Nandyan ka ba? Amen. Sabi mo, nandyan siya. Yan, malaking problema yan. Yun, nandito kayo, pero wala naman. Diba? Yan po, kung minsan, doon po natin maipapakita, di ba, kung minsan, halimbawa, pag miss mo na po yung pamilya mo, di ba, kung galing ka ng ibang bansa, ano, sabi ka na makita yung mga pamilya mo eh. Sabi ka mayakap yung mister mo, yung misis mo, yung mga anak mo, sabi ka eh. Halos hindi na nga po kayo talaga magkahiwa-hiwalay dahil sa tagal ng inyong di pagkikita. Pero tingnan niyo po, pagdating sa Panginoon, ang tanong po dito, may kasabi ka pa ba? Like for example na, lumipas po yung isang linggo, tapos itong isang linggo na ito, halos hindi kayo nagkita ng Lord. Parang nasabi ka ba na yakapin ng Lord? Nasabi ka ba na parang humagulgul ka sa braso ng Panginoon? Di ba kapag nakita mo yung best friend mo, no? Matagal kayo hindi nakita, ay hindi susuman sa mission. Naiiyak ka pa. Kahit na parang ati-ati ng dating yung dalawa, na mayroon namang cellphone, na nakikita naman kayo sa cellphone.
Alam niyo, meron po ako nakikita ganyan sa cellphone eh. Binibidyo pa nila yung sarili nila. I miss you so much, Bessie. Parang miss na miss po nila yung isa't isa. Pero wag na lagi naman sila magka-video call. Oh, nandiyan pa ba kayo? Amen! Now, ang tanong po dito, ikaw ba? Dumating ba sa punto na talagang miss na miss mo ang Lord? Na talagang pagka nandito mga ngayon sumasampa ka parang halos talagang namumugto yung mata ko na gusto mo umiyak sa harapan ng Panginoon. And this is how we show our love for a real family in God. At yun po yung dapat na makita po natin dito. Kasi alam niyo po, this divine example of a real family in God can bring us to abide in Him. Amen. Yun yung nagpapanatili sa atin sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, while you are there, kasi pinapahalagahan mo yung talagang totoong pamilya rin. Kung bakit ka nag-church, bakit ka nag-aaral ng salita ng Diyos, it is because it is important for you to have this real family in God. Amen. Kaya nga kapag ka uma-absent ka, parang hindi ka mawari eh. Hindi mo alam naku, lagot ako kay Papa ni Jesus dito. Lagot ako kay Father God dito. Di ba? Ganun po ba yung feelings natin o wala na, manid na? Ay, okay lang yan, maiintindihan naman ako ni Lord. Kalimutan ko muna yung Hebrew chapter 10 verse 25. Tama ba? Amen. Ano sabi po doon? Huwag kaligtaan. Pakilakas mo. Huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. Hindi namin nagsalikod kung dapat sinisigaw yan. Ha? Ay, hindi kasi kabisado. Diba? Huwag kaligtaan ang lahat ng mga pagtitipon. So, ibig sabihin po dito, pagka hindi talaga mahalaga sa iyo, yung pamilya talaga ng Panginoon, bali wala sa iyo. Hindi ka kumbagay parang, naku Lord, patay, tagot ako sa iyo. Diba? Diba ganun po tayo, halimbawa, ikaw. Meron pa bang ganito sa pamilya po natin, na kung minsan, halimbawa, nagkakainan na kayo magpapamilya, sabay-sabay papababang kayo kumain. Sino mo din yung sabay-sabay papamilya nila pagpapahid? Kaya hindi ka kanya-kanya, no? Meron po ba dito na kapag halimbawa, hindi ka nakarating, kumakain na sila, tapos sa sino, ako naman yung umabot sa tingin. Di ba? Yung parang natatakot ka, di ba? Parang kasi napakahalaga sa iyo yung pagsasama-sama ng pamilya eh. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, ganun din po tayo sa Panginoon. Amen. Ikaw ba halimbawa, natatakot ka na, Lord, pagkaya mo sa iyo. Hindi ako nakakati ng gawain. Ganun pa po ba yung feelings natin? Pag mahalaga kasi sa iyo ang Panginoon, ang pamilya ng Diyos, ganun po yung feelings natin eh. Amen. Kasi parang pinanghihinayangan natin yung bawat pagkakataon Amen. sa ating Panginoon at hindi natin pinapalampas yung mga bagay na ino-offer sa atin ng Lord. Amen. And this is the divine example of making God His family that real love. Amen. Amen. Hindi yun yung pamilya, hindi po yun yung pamilya na katulad lamang po dito. O nay, hindi ako makakaabot sa dinner natin, bahala na kayo dyan, kumain kayo dyan. O mga anak, hindi ako makakarating, may overtime ako, magluto na lang kayo dyan ng mga dilata, kung anong mga maluluto nyo dyan, lutuin nyo yung rep. Kung gusto ninyo. Ganun na naman po tayo eh. So, ibig sabihin, it's not special our family. Amen? Amen. Kasi supposed to be, dapat ang pamilya, sama-sama silang kumakain, sama-sama silang nananalangin, sama-sama silang nagpupuri sa Panginoon, nagdarasal, sama-sama silang nag-aaral ng salita ng Diyos, and this is the real family. Amen. At yun yung pamilya na gusto talagang ipakita ni Jesucristo. Kaya nga alam nyo, ang sarap tignan ng mga tao na sama-sama ng isang pamilya na sama-sama nagka-church. Pagka umaakit pa lang dyan, makikita mo kasama niya yung anak niya, yung asawa niya, yung kanyang mga apo, o kung sino man sa pamilya mo, nakakatuwang tignan. Amen! At alam niyo po ba kung bakit? Kasi nakikita po yung larawan ng pamilya na ipinatatag ng Diyos. Amen. Sabi po nga dito, tignan niyo ha, ang hirap po kasi na tayo po hindi bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Kasi we can easily get into sin. Amen. Napakadali po na pasukin ng kasalanan ng isang tao at alam natin na itong kasalanan na ito very hassle po sa buhay ng mga mananampalataya yan eh. Dahil itong kasalanan na ito yung maglalagay sa iyo to put you away from God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang isang tao po, kahit may kasalanan, dapat po yan, ibinibigit niya ng todo, ibinibahagi
niya talaga ng todo yung kanyang buhay into God's family. Huwag kayong mawawala doon. Bakit? When we are far from Christ, that easier is for us to sin. Ano sabi dito? When we are far from Christ, the easier it is for us to sin. Napakadali. Na kapag nahulay tayo kay Kristo, napakadali ng kasalanan. Kaya nga, anong pinaka breaking point ng Lord po dito? Just to remain in Him. Amen. Kaya sabi niya, manatiling tapat ang gawa kasi maliligtas. Stay in the family of God. Amen. We must put away our sin para tayo makapanatili tayo sa Panginoon. Ang sabi po dito, okay, John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magdadungan ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo makapagdudunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, how can we be fruitful into the righteousness of God if we are not attached our branches into the tree? Amen. Now, come on, mga kapatid sa Panginoon, kapag putol tayo sa puno, hindi tayo makakapamunga. Ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, when we are apart from the family of Christ Jesus, how can we be bearing fruit that coming from our God? And what is those fruit? Ano po ba itong mga prutas na ito, ng bunga na ito na kailangan natin tagayin? Yung mga makabutihan, yung mga espiritu na inilalagay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapanatili doon sa pamilya ng Diyos. Kaya napakahalaga ng bunga na yon. At yung bunga na yon is the fruit of the Spirit. Your love for God, your joy for God, your patience, your goodness, your kindness. Lahat itong mga bagay nito na bubunga sa isang tao na laging naka-attach sa ating Panginoon. Kaya nga, make our life to be a part of the real family of God. Huwag nating hahayaan yun na tayo po ay matutouch. Sa pagkakalat po natin na ang isang sanga na nakaputol o bali sa puno ay namamatay. Ang ibig sabihin niyan, sin comes easier. Kapag putol tayo sa puno, putol tayo kay Jesus, madali tayo makakagawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, this is not a big joke for us. Napaka-risk po talaga ng buhay na hiwalay po sa pamilya ng Diyos. Tandaan po natin, every one of us must bear fruit. Amen. Kailangan tayo po ay magtaglay ng bunga po. Not that Jesus did not value His family, physical family. Hindi po ito na parang binaliwala niya yung magulang niya, binaliwala niya yung mga kapatid niya. Ano lamang po ba yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon dito? He is only concerned for the soul and the life eternal of His family. Ang tanong dito, ikaw, do you love God? Amen. Do you love Jesus? Amen. Now, paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon kung hindi mo siya ginagawang example sa buhay mo? If you love God, it is important to you the salvation of your family. Amen. Kailangan mahalaga rin sa iyo yung kaligtasan ng pamilya mo. Like Jesus, concerned siya sa kaluluwa ng kanyang mga magulang. Concerned siya sa kaluluwa ng kanyang mga kapatid. Kaya nga ito ginagawa niya para ipakita sa lahat, not only to their family, but to all family in the world, na mapakita niya na mahalaga ang kaluluwa ng bawat parte ng pamilya. Dapat meron po tayong gano'n na puso at pagmamahal sa ating pamilya. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if we learn God's Word, we must also learn how to give importance for the soul of our loved one. Mahalaga yung kaluluwa ng isang pamilya. Mahalaga yung kaluluwa ng iyong mga anak. Kaya nga po, alam nyo, kung meron po tayong dapat na tanggalin sa buhay natin, not our salvation in God. Amen. Not our relations to Jesus. Ang kailangan tanggalin po natin, ang ikat po natin is the cause that break our family in Christ. And what is that? Is sin. Amen. Sin separate man to God. At alam po natin yan na itong kasalanan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Amen. Kaya ang mga kapatid sa Panginoon, if you have no concern for the soul of your family, I tell you, bring that sin. Kahit hindi po natin sabihin kung ano yung sin na yan, hanapin mo yung sin na yan. Kahit na hindi mo sabihin na ikaw may ginagawa kang kasalanan, what about your story?
your past, the background of your family. Kasi mananagot po kahit na yung ika-4 na saging lahi. Kaya nga po, tayo po'y mahalaga na tayo po ay lumalapit sa Panginoon para hindi tayo ang magbayad ng kasalanan ng ating mga ninuno. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sabihin mo man ngayon na hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Sa katunayan nga, talagang inilalapit ko ang buhay ko sa Panginoon. Then, mayroon tayong history background na nanggaling yung curse of sin na yun. Na kailangan natin ipag-break yun at paano mag-break yun kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoong Yeso Cristo. And you must concern for the soul of your family. Amen. Kailangan mahalaga sa iyo yung kaligtasan. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, tatanungin ko po sa inyo, mahalaga po ba yung kaligtasan ng iyong mga anak? Then, balik mo siya sa pamilya ng Diyos. Mahalaga po sa iyo yung kaligtasan ng iyong mga magulang. Balik mo sila sa Panginoon. At yun po yung kalooban ng Diyos na sinusunod po natin. How can we obey the command of God? Kung itong mga bagay na ito, hindi po natin alam gawin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo pa pwede maging self-righteous. Amen. Ang mahalaga dito, sabi nung iba, mahalaga dito kung nakakilala na ako sa Panginoon, ipagpe-pray ko na lang yung mga anak ko, ipagpe-pray ko na lang yung asawa ko. No. Hindi po natin pa pwedeng gawin yun. Lord, nandito naman ako naman, tapat naman ako naglilingkod sa iyo. No way. Hindi ko consider ng Lord yun. Tayo mismo kailangan sabihin natin sa kanila, sino ang aking ina, sino ang aking mga kapatid. Yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang taas na langit. Amen. And they must learn it too. They must know this. Kasi yun yung bagay na ipinasasabi sa atin ng Panginoon. Gising pa po ba kayo? Amen. Uy, hindi naman gising yung mga nakapikit ang mata eh. Sabi nung iba, oh, Amen. Pero pagkita ang mata, paano po ba ang gising? Patingin nga mo ng gising. Yan. Parang nakadroga lang. Ano mo? Yung iba, kunyari, nakikinig eh, pero tulog na. Mahalaga po ito. Kasi kung ito po yung parang baga, i-disregard po natin ito sa buhay pananampalataya natin kay Kristo. So, walang sa isa yung ginagawa po natin. Kasi si Jesus po mismo, pinahalagahan itong bagay nito at hindi niya po ito binaliwala. Amen. And take note mga kapatid sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi nyo matutunan itong mga bagay nito. John chapter 19 verse 26-27, na makita ni Jesus sa kanyang ina at mga minamahal at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito ang sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Alam niyo, ito po yung pinakamaganda dito eh. Kung ikaw man wala kang kakayanan na encourage yung mga anak mo, then brought them into the person who has a big faith in God. Amen. Yun po yung dapat natin gawin eh. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, anong ginawa po dito ni Jesus? Ipinagkatiwala niya yung kanyang nanay sa kanyang mga alagad. Amen. Anong ginawa niya po dito? Hindi niya ibinigay yung kanyang nanay doon sa kanyang mga kapatid, sa mga physical brothers niya. Now, kung mapapansin po natin, ang sama naman ni Jesus, bakit nandun naman yung mga kapatid ni Jesus? Bakit hindi doon ipinagkatiwala yung kanyang nanay? Bakit? Because they are a part of God. Amen. Kaya nga, ano sabi niya, sino yung aking ina, sino yung aking mga kapatid? Yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Actually, alam mo mga kapatid sa Panginoon, tayo kuminsan parang ayaw nating ipagkatiwala sa church yung ating pamilya. Ayaw natin ipagkatiwala sa gawain ng Panginoon yung ating mga anak. Minsan tayo pa yung nagsaseparate sa kanila sa mga bagay para mapalapit sila sa Panginoon. And that was, alam niyo ba, that was a great sin to God. Sapagkat ito mismo, pinakita ng Diyos, ginawa niya example ito yung gagayahin nyo, ito yung gagawin nyo. Kaya nga, ano sabi po nila, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, oo, ako nga. Pero bakit hindi nyo ginagawa kung ano yung ginagawa ko? So meaning, kung ang Diyos ay Panginoon sa atin, kung si Jesus ay Panginoon, nandiyo pa po tayo mga kapatid. Amen. Kung dito lang po tayo, focus lang tayo, parang ang dami po natin ginagawa eh. Okay,
Nandiyan na po kayo? Kaya nga, anong ginawa po dito ni Jesus? Pinakita niya dito na mas mainam na yung kanyang nanay ay pinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad. Bakit? Because of the importance of soul. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nito? Napakahalaga ng kaligtasan ng kanyang pamilya para kay Jesus. At gayon din po dapat tayo, na tayo po mismo ay magkaroon ng pagpapahalaga sa ating mga pamilya. Ano po ba yung sineset ng ating Panginoon po dito? He said to His family a spiritual relationship. Yung magkaroon ng spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Hindi ba yung para ba okay lang yan, kahit wala silang pagkakilala sa Panginoon, kahit hindi sila nag-church, kahit hindi sila naglilingkod sa Panginoon, okay lang yan, basta ang importante, may kilala kami Diyos. But it's not enough. Because salvations come when we accept and believe in Christ Jesus. Amen. Yung nakikita talaga sa pamumuhay natin, na tayo talagang tumanggap, na tayo talagang mananampalataya ng ating Panginoon. At alam niyo po ba kung ano itong sinet talaga ni Jesus po dito? Yung tinatawag na spiritual relationship, ang tawag po dyan is filial honor. Ang ibig sabihin ng filial honor, yung meron siyang compliant. Ibig sabihin po niya, sumusunod siya sa kalooban ng Amang nasa langit. Now, as a Christian, do you obey God's will? Sinusunod pa natin yung kalooban ng ating Panginoon, and we must do it. Kailangan na ginagawa natin ito bilang mananampalataya. Kailangan mag-set tayo ng tinatawag na filial honor. At ano pa po yung nakaloob dito? Hindi lang compliant yung kanyang pagsunod, at meron din po dito nakapaloob na respect. If you respect your family, hindi lang yan sa mga bagay-bagay sa mundo, kundi respect comes from the Lord. Amen. Yung tinuturuan mo sila kung paano sila maligtas. Amen. Hindi yung tinuturuan mo lang sila kung paano sila magtatagumpay, magkakapera, yayaman, o lalago yung pamumuhay dito sa mundo. That is not a respect. Because the true respect, kaya nga opposite dun sa nakita po natin na ginawa ni Jesus sa kanyang nanay at sa kanyang mga kapatid, sasabihin natin that this is unrespect. Hindi kayang gawin ni Jesus yun. Si Jesus, gagawin niya sa nanay niya yun. Actually, that was a real respect. Kasi kung minsan, alam niyo po ba, minsan tayo okay lang tayo. Na kahit wala yung pamilya natin sa Panginoon, okay lang sa atin. Basta ang importante, sinusunod ako ng anak ko na maglinis ka ng bahay, sinusunod ako ng anak ko na mag-aaral ka ng mabuti, sinusunod ako ng anak ko na huwag ka maglalakwatya, paano naman yung tinuturo talaga ng ating totoong Ama, which is the importance of having salvation. Amen. Ayaw mo ba yun? Kaya nga, ano po yung pinakita ng Panginoon po dito? Yung filial honor, nandun yung kanyang pagsunod, which is his compliant, nandun yung kanyang respectful sa kanyang pamilya, at nandun yung totoong pag-ibig, which is his affectionate. Amen. Yun yung totoong pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Not giving them a lot of money, or plenty of things that they need. Hindi lang yun. Kapag hindi pagmamahal yun, ninununod Diyos sila sa kalayawan ng mundo. Ninununod Diyos sila sa mga material na bagay. At yung mga bagay na yun, yun ang nakakapagpalayo sa kanilang relasyon sa Panginoon. Amen. Set your family and spiritual relationship with our God. Yun po yung kailangan po natin dito. Magkaroon tayo ng filial honor to our family. Yung compliant natin, yung respect natin, yung affectionate na sinasabi nyo, I love my family. Amen. Siguro yung ibang mga magulang, tuwa-tuwa na sila kapag ibibigay po nila yung pangangailangan ng anak nila, huwag kang matuwa doon. You spoil them into a nonsense thing. Amen. Pag nasanay sila sa ganyan at wala ka nang maibigay, magagalit sa iyo yan. Pero kapag sinanay mo sila doon sa tinatawag na filial honor, kahit walang wala kang maibigay sa kanya, makikita mo yan, nakataas ang kamay niya, nagpupuri sa Diyos niya. Bakit? Because they are saved. Because of their relations to God. Kasi naging bahagi sila ng pamilya ng Diyos.
Kaya hindi niyo napapansin, marami po sa pamilya po natin nagagalit. Imbitahan ko sa gawain ng Panginoon, nagagalit. Pero isama ko sa lakwatsahan, kailan ba yan? Ay, kailan yan? Diba? Anilahan mo sa dito, mag-church tayo. Ba't marami kami gagawin? Napakali naman ito sa nanay mo. Pero sabihin mo sa kanya, uy, may outing tayo. Uy, kailan yan? Sige, handa ko na, mapapalit na ako ng mga gamit ko. Kailan tayo eh? Alam niyo, hindi naging mahalaga sa atin talaga yung spiritual relation natin sa Panginoon. Na yun yung talagang pinapakita sa atin ng Panginoon na dapat na makita ng bawat isa sa atin. Joseph the Dreamer, an example for filial honor. They forget their own life. Kinalimutan ni Joseph yung sarili niya. Amen. Kung mapapansin po natin, kung mapapasa po natin, ito Genesis chapter 37, alam niyo po ba, si Joseph, sinakripisyo niya yung sarili niya. It is the sacrifice of Jesus. Na kung saan, isinakripisyo niya na kahit na pinupog siya, isinantabi niya yung galit niya, isinantabi niya yung sama ng loob niya, isinantabi niya yung pagpapalayas sa kanya, isinantabi niya yung pagkakaalipi niya, para ano lang, para iset lang yung tinatawag na filial honor to their family, to his family. Amen. Kaya ni Joseph, ano? Meron pa kayong Joseph sa panahon natin ngayon? Palagay ko, wala na eh. Kasi ito si Joseph, talagang nabuhay siya para sa kaligtasan ng kanyang mga pamilya. Amen. Ano yung ginawa niya? Nagsikap siya na maging kalugod-tugod sa Panginoon para na sa gano'n, sa isang hingi niya at panalangin niya sa Panginoon na iligtas yung kanyang pamilya, it will be acceptable to God. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ikaw na nandito ka ngayon, wala yung pamilya mo dito. Kung magiging tapat ka talaga sa Panginoon at iisang tabi mo yung pansarili mo at hindi mo uunahin yung sarili mo, kundi uunahin mo yung example ng Lord na ibinibigay sa iyo, makikita mo. Pagdating ng araw, humiling ka sa Panginoon doon, kaligtasan ng pamilya ko, makikita mo, nandiyan yung mga pamilya mo na niligtas ng Panginoon. Amen. Kaya hindi po natin mailigtas yung pamilya natin eh. Kasi tayo po mismo, hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Amen. Because sometimes we are selfish, we are self-centered. Ang inisip natin, sarili natin. Nag-church tayo, pero ano po yung hingi natin sa Panginoon? Lord, pagpalain mo ako, Lord, ha? Payamanin mo ako, Lord, ha? Hindi natin hinihiling sa Panginoon, Lord, even though I sacrifice my dreams, Lord, para lang maligtas yung pamilya ko. Lord, even though kahit na isakripisyo ko yung trabaho ko, yung pangarap ko, basta maligtas lang yung pamilya ko, okay sa akin yun, Lord. Wala nang ganun eh. Wala nang Joseph ngayon eh. Na kahit pinupagpog, na kahit na inalipin, pinakulong, pinagbintangan, wala na eh. Yun yung dapat na makakapagligtas ng buhay ng pamilya natin. Alam niyo po ba, ang isang tao tapat sa Diyos at nag-alay ng buhay sa Panginoon, isang pray niya lang para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay at nagtitinigin ng Lord niya. Amen. Hindi magiging mahirap sa iyo ang pag-akay sa pamilya mo kung ikaw mismo nag-aalay ka at nag-ahandog ka ng buhay mo sa Diyos. Amen. Sometimes nga tayo, pinagkakain pa natin yung sarili natin eh. Para sometimes, Lord, alam mo naman na busy ako eh. Alam mo naman, Lord, na marami ko talagang ginagawa eh. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, huwag kang umasa na someday kalulutan ng Diyos yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Amen. Yun po yung katotohanan doon. Kaya nga ipinakita po sa atin dito na si Joseph. Tingnan niyo ha, kahit na isinantabi ni Joseph yung kanyang para sa sarili, pero ano ginawa ng Lord sa kanya? Pinandun pa rin siya. At the end, pinakita ng Lord sa kanya na kahit wala kang gawin sa sarili mo, ay the Lord will do it for the sake of you. Ganun kabuti ang Panginoon. Diba? Sabi po ng Isaiah, yeah? When the time is right, I, the Lord, will do it. Diba? Amen. So, kung papansinin po natin mga kapatid sa Panginoon, magtitiis nga lang tayo. Kasi grabe yung pagtitiis ni Joseph eh. Amen. Pero hindi yun para sa sarili niya. Pero nakita niyo po ba, nawalan ba si Joseph? Hindi. Naging second siya. Amen. Doon sa Egypt. Di ba? Siya yung may hawak ng kabang yaman ng Ehipto. Amen. Kaya ano nangyari? Nakita niyo yung mga kapatid niya. Niligtas niya. Amen. From famine, niligtas niya yung kanyang mga kapatid at saka yung kanyang tatay. Amen.
Kapatid sa Panginoon, yun ang naglalarawan na kung saan if we do learn to sacrifice our life for the sake of our obedience to God, makikita mo isang araw, pinapatawag ng Diyos yung buong pamilya mo para iligtas. Amen? Amen. Amen. Now, the identity of Jesus' family is not the physical family, but those who build the Father's will. Ang ipinapakita kasi dito yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kapag nagsisimba ka lang, akala mo, okay na, lahat ano po. So, hindi po enough po yun. Hindi po yun sapat kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, having to learn about the words of God. Kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maintindihan natin, ano po yung kalooban ng Lord? Nakapaloob sa salita yung kanyang kalooban. At yun po yung dapat na sinusunod po natin. At hindi natin sinusunod yung mga bagay na mali dito sa mundong ito. Kung hindi tayo makakapagtatag ng isang pamilya na nararapat at ayon sa ating Panginoon. Ang pagkakakilanlan po ng family in Christ ay yung mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag halimbawa, naisip mo na sa pamilya mo ito, na turuan mo sila sumunod sa Diyos, na kapag araw ng linggo, magsisimba tayo, kapag araw ng Miyerkules, magsisimba tayo, kapag halimbawa kakain, magpe-pray tayo, magdi-devotion tayo sa pagkagising sa umaga, uunahin natin ang Diyos sa buhay natin. Yun po yung kailangan na identity, pagkakakilanlan ng pamilya na mayroon dapat tayo. Yun yung pamilya na pinapakita sa atin ng Panginoon. Madali lang naman po yun, kapatid sa Panginoon Kung ipapractice lamang natin yung mga bagay na yun. Siguro sa umpisa, mahihirapan po tayo dahil alam naman po natin na sanay sila sa hindi ganung pamilya. Kaya ano pong dapat natin gawin? Practicing po natin at sundin natin yung kalooban ng Diyos, and the rest ng Diyos ang bahalang kumontrol sa lahat. Amen. Huwag po tayo matakot doon. Mark chapter 3 verse 34 to 35, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at ang wika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya at ina at mga kapatid. Yung tamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Now, let's go into the true blessing when we are being part of His family. Ano po ba itong mga blessing na ito? May blessing po tayo dito. Ito yung tatlong blessing po niyan. Divine blessing, immense blessing, and eternal blessing. Ito yung totoong blessing. Not the blessings that you have in your hand today. Not the blessings that you have in your wallet. Not the blessing that you have in your bank account. Now, kapatid sa Panginoon, hindi yan yung blessing. The true blessing is the divine blessing, immense blessing, and the eternal blessing. Yan yung mga totoo na dapat itatakbo natin. Minsan tayo nagkakanda haba tayo na magkaroon ng blessing dito sa mundong ito. Tuwa tayo kapag kumita tayo ng malaki. Tuwa tayo kapag nakabili tayo ng mga properties. Tuwa tayo kapag nagiging successful tayo dito sa mundong ito. Amen. Pero how many of us being sad without these three things? Isang bali wala sa atin, ano? Itong tatlong blessing na ito, kahit na wala ka, parang hindi ka nalulungkot. Kung minsan nga, hindi natin maisakripisyo yung araw natin para lang sa Lord Paano tayo magkakaroon talaga ng totoong blessing na talagang ibibigay sa atin ng Lord? Pag-aralan po natin itong mga bagay na ito. Unang-una, the divine blessing. Focus muna po tayo sa divine blessing na ito. Mayroon tayong tatlong bahagi dito sa blessing ng divine. At ano po ba itong kabanalan ng mga biyaya sa atin ng Lord? Unang-una, God as our Father. Mayroon tayong Diyos na kung saan tinuturing nating Ama. And He hears our prayer. Siya yung tumikinig ng ating mga panalangin. Kaya nga alam nyo, without this blessing, without this divine blessing, mahihirapan talaga tayong tumawag sa Panginoon. We cannot reach God our Father by our prayer. Mahihirapan tayo because mayroon tayong hadlang doon sa panalangin na yun para marinig niya. Kung wala tayo nitong true blessing, which is the divine blessing. God as our Father, He hears our prayer. Kapag tayo po ay itinuring ng anak ng ating kataas-taasang Diyos Ama, tayo po ay madali ng pakinggan ng ating Panginoon. Hindi po ba true blessing ito? John chapter 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili
pumili sa inyo, hiniram ko kayo upang kayo yumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano mangingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kung nananatili kayo at nananatili tayo, nananatili siya sa atin. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, minsan yung pananatili natin sa Panginoon, we are struggling to do it. Nahihirapan tayong gawin yung bagay na yun. At alam niyo po ba, sabi ko nga mo sa inyo, if we put our sacrifice having our life to be abide in Christ Jesus, alam niyo, hindi tayo magkukulang sa mga bagay-bagay. Amen. Because God itself telling us, nasabi niya, ano bang hingin ninyo? Ask whatever in my name, and the Father will give it to you. Amen. Ibigay ng Lord at Diyos ang nagsabi po niyan. Kaya lang, minsan nawawala tayo sa Lord eh. Minsan sa pag-church lang, nag-i-struggle tayo. Sa pag-pray lang, nag-i-struggle tayo. And we cannot have this divine blessing that God is our Father kung tayo po mismo nag-i-struggle tayo sa mga bagay na ito. At alam niyo po ba na kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, meron tayong divine blessing, which is the true blessing in our life. What else? Ano pa po ba itong mahalagang bagay na ang Diyos ay ating Ama? Ano sabi po dito? Provides our basic needs. Siya po yung nagbibigay sa atin ng mga pangunahin natin pangangailangan. Amen. Kaya hindi po tayo matutuyuan sa ating mga kabang. Amen. Hindi po mawawalan po yung ating mga banga. Amen. At hindi po tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin yan. Ano po ba yung itinuro sa atin ni Jesus na panalangin? The Lord's Prayer. Yung Our Father. Matthew chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So ang Diyos, prepare po doon na magbigay sa atin araw-araw. Pero bakit yung iba, naging isipan ako, wala pa tayong pagkain ngayon? Siguro may problema tayo as God, as our Father. Pero if we are a son or a children for our God, so hindi tayo magkukulang. At alam mo na pagkagising mo ng umaga, may kakainin ka na. Dahil alam mo, meron tayong Ama na kung saan nagpa-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Kaya nga yun yung tinuro sa atin ni Jesus eh. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Amen. Araw-araw na yun, wala ka ng problema to. Kaya lang yung iba kasi masyadong napaka-advance eh. Bigyan mo kami ng pagkain sa loob ng 1 taon agad eh. Araw-araw na lang muna. Amen. Masapatan ka na muna doon kasi hindi naman tayo papabayaan talaga ng ating Panginoon. Another divine blessing as God as our Father, He who forgives our sins. Siya yung nagpapatawad ng ating pagkakasala. Matthew chapter 6 verse 12, kasama pa rin po doon sa Lord's Prayer. The Lord's Prayer, yung Our Father. Alam niyo po ba yung pong Our Father? Amen. Sige nga po. Our Father who art in heaven, Bakit manungko? Hindi pa kayo magbagi. Okay, lakas. give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Yan. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for yours is the kingdom. Matthew chapter 6 verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Siya po yung nagpapatawad sa atin. And without God as our Father, there is no forgiveness of our sin. Amen? Amen. Kaya nga manatili po tayo na marunong din tayo magpatawad. Amen. Na hindi po tayo nagkikimkim ng galit sa puso natin dahil kung tatay natin o ama natin ang ating Panginoon, dapat tayo po mismo marunong magpatawad. Amen? Ang hindi lang marunong magpatawad, yung walang ama na nasa langit. Kundi ang kanyang ama ay nandun sa impyerno. Kasi siya yung gumagawa palagi ng kasalanan. Amen. Sa simula pa ay gumagawa na ng kasamaan itong diablo na ito. Amen. Kaya kung hindi tayo magpapatawad, ibig sabihin, God is not our Father, but our God, our Father is there. Amen. Nandun sa ilalim. Ngayon, tanungin mo yung katabi mo. Nagpatawad ka na ba? Nagpatawad ka na ba? Parang hindi magkatinginan sa mata itong mga halata-halata mong may sama na loob sa isa't isa. Tanongin mo sa kanya, sige, nagpatawad ka na ba? Nagpatawad ka na ba? Kung nagpatawad na yan, I assure you na meron na pong
amang nasa langit po yan. Pero kung hindi pa nagpapatawad yan, I tell you, his father was there on hell. Kaya hindi mo siya hihintayin pagdating ng araw. Amen? Amen. Kapag kakaroon ka magpatawad, buong kahihintayin ng Diyos dahil nandun yung ating Ama eh. Kaya make sure that our God is our Father. Amen? Amen? Amen. Kaya nga siguro hindi na natin pinipray yung our Father, ano? Ama namin, sumasa langit ka. Baka iba na eh. Ama namin, sumasa impyerno na. Wala na sa langit kasi convert na kami doon. Kapatid sa Panginoon, make sure na ang ating Ama ay nandun sa langit. Amen. Another divine blessing of our God as Father, deliver us from the evil one. Siya po yung naglalayo sa atin sa kasamaan. Mateo chapter 6 verse 13, at huwag mo kaming hiya, hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. We are delivered from every evil. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pansinin mo, kung minsan hindi niyo po pa napapansin, there is always peace on your family. Why? Because God is our Father. Another divine blessing is Jesus as our Father. Jesus is our brother. Yan. Kung ang Ama, ang ating Father, ang ating tatay, si Jesus naman yung ating kapatid. Okay? Who are proud to call us brethren. Tingnan mo mga kapatid sa Panginoon si Jesus, tuwag-tuwa siya na tawagin kang kapatid. Amen. Pero tayo, kung minsan, hindi tayo natutuwa kay Jesus eh. Kung minsan nga, parang naiinis pa tayo. Uy, pastor ako, hindi ako naiinis Pag linggo ba, hindi ka naiinis? Na church day na naman. Pag Wednesday ba, hindi ka naiinis na hindi ka nakakapag-church? Kapag halimbawa ba, sinasabi sa iyo ng iyong Kuya Jesus, na sinasabi sa iyo, halika, makipanalangin ka sa akin. Hindi ba na yun na naman, dati kong ginagawa ngayon eh. Diba? Pero si Jesus, proud na proud siya na tawagin tayong brethren. Sabi nga po, mga Hebreo, chapter 2, verse 11, 12, si Jesus ay nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang Ama at ang Ama ng mga taong ito ay iisa. Sino raw yun? Tayong mga mananampalataya, because we have a God our Father, kaya itong si Jesus ang ating kapatid. Amen. Amen. Kaya hindi niya kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Tayo po yun, mananampalataya. Sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Kaya nga, those who worship daily or constantly sa Panginoon, sila yung mga kapatid ng Panginoon. Kaya ano sabi niya, who is my mother? Who is my brethren? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Those who worship the Lord. Amen. Those who worship my Father. Amen. Yung mga nagpupuri, yung mga talagang galak na magpuri sa Panginoon. Kaya nga ang Diyos mismo, si Jesus mismo, hindi tayo kinahihiya eh. Tinawag niya tayo. Kaya nga sabi niya, sino ang aking mga kapatid, sino ang aking ina? Ayun! Sila mga nagpupuri. Ikaw nagising pa ngayon, nakikinig na salita ng Diyos. Kapatid ka na ng Diyos. Ikaw na may kagalakan ka, na nagpupuri, kapatid ka na Jesus. Ikaw na, sinasabi ng Diyos, magsimba ka naman sa Wednesday, kapatid ka ni Jesus. Tignan nga natin kung sino talaga yung kapatid mo. Abangan natin sa Wednesday kung talagang kapatid ka ni Jesus. Amen. Amen? Amen. Ako, hindi na makapagsalita yung iba. Kung talagang kapatid ka ni Jesus, proud sa iyo si Jesus, dapat maging proud ka rin kay Jesus. Lord, kahit mahirap, kahit malayo, kahit gadunan, kahit wala masakyan, nagka-church sa Wednesday. Proud ako sa iyo, Dante. Masaya ako sa iyo. Kasi sabi sa atin ng Panginoon, sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. So, ibig sabihin, they love to worship God. Because they are the brethren of Jesus, kaya tayo po tuwa-tuwa po tayo na nagpupuri palagi sa Panginoon. Kaya dapat pag Wednesday, matuwa ka rin na magpuri sa Diyos. Sino po dito yung may pakitaas? Sabi ko, iba hindi. Iba, marunong tayo maglakad. Minsan, ang dahilan natin, walang pamasahe. Dahil, kaya ka nga nilikhaan ng pae. Para ibig sabihin yan, gamitin mo yan, kahit malayo, maglakad ka, tumakbo ka. Amen. Kaya ka na high blood eh.
Ayaw na ilakad yung paa ko eh. Ayaw i-jogging eh. Parang si Pastor, tamad maglakad eh. Pero salamat na lang sa Panginoon kasi piniliyaan tayo ng mga sasakyan. Sino po dito yung may mga sasakyan? Naku, lahat may sasakyan. Pero hindi makarating sa church pag Wednesday. Sino po dito yung around bayan lang? Around bayan. Sino po dito? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Dahil baka mamaya sumablay kayo ng simba ng Wednesday, ano? Nakakaya. Hello? Pero mga kapatid sa Panginoon, tignan nyo ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya dito, kaya't hindi niya ikinahihiyan tawagin silang mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid sa Panginoon? Di ba kapag halimbawa, tayo po halimbawa, no, may mga ikinahihiya tayo, parang ayaw natin samahan. Tama po ba? Halimbawa, nahihiya kang kasama yung tao na yun. Hindi ko saan naman dyan, nakakaya. Masyadong grabe yan. Pag nasa palengke, grabe tumawad. Wala na sa puhunan. Di ba? Halimbawa, Pinoy siya 20 pesos. Pwede ba 5 piso na lang? Diba nakakayang kasama yung mga ganun ko tumawad? Grabe eh. 100% yung tawad. Gusto hingin na lang eh. Kapatid sa Panginoon, nakakayayo, pero ikaw hindi ka kinahiya ng Panginoon. Ang Lord, kahit na makasalanan ka, hindi ka niya kinahiya. Basta marunong kang mag-worship, marunong kang sumunod sa kalooban ng Panginoon, makikita mo, ang Diyos hindi ka ikahihiya. Amen. Not that divine blessing, Jesus is our brother. He is our perfect high priest. Siya po yung pinunong pari para po sa atin. Ano ba ang dulot po nito sa atin? Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Tingnan niyo po yung ginawa ni Jesus, ano? Tayo mag-church lang, medyo alang-aling pa. Pero si Jesus, anong sabi niya po dito? Tapat na naglingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng nino? Tayo. Amen. Amen? Ginawa niyo yun, pero kumisan tayo, isang pray lang. Hindi natin magawa sa Lord. So parang kinahihiyan natin ang Panginoon doon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, as our high priest, kailangan ang Diyos na ito nakikita at nagpupuri sa Kanya. Amen. Alam niyo po ba, paano tayo makakapaghandog sa Diyos? Paano niyo madadala yung iyong peace offerings sa Ama kung wala kang ibibigay? Amen? Amen. Ang sabi ni Jesus po dito, tapat na naglingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Amen. Si Jesus ginawa yan, tayo hindi natin magawa. So, kung mapapansin po natin dito, walang dahilan sa tao eh. Para tanggihan natin ang Diyos eh. Dahil si Jesus po mismo, siya po ay parang naging pinunong pari sa atin para maging tagapagdala ng handog natin. Amen. At ano po ba yung handog na yun? Alam niyo kung bakit po tayo nagbibigay ng handog sa Panginoon? It is our peace offering to God. Another way, doon sa ating pagbibigay ng tithes, yung panghandog po natin is a peace offering para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaman kapatid sa Panginoon, anong dadalhin ng Lord kung hindi ka nag-worship sa Kanya? Anong dadalhin ng ating Panginoong Jesus sa Kanyang Ama para sa ating ikaliligtas? Kaya nga kapatid sa Panginoon, you must notice, napakahalaga na tayo po'y laging may peace offering sa Panginoon. Yung pag-worship mo, yung paghahandog mo, yung iyong mga pakikiisa sa mga bagay sa ating Panginoong Jesucristo, it is a sign of our peace offering to the Father. Amen. Kaya nga sayang yung pagiging high priest ng ating Panginoon eh. Kung wala naman tayong gagawin. Divine blessing, ano pa po ito? Jesus is our brother, our intercessor. Siya po yung tagapamagitan. Hebrews chapter 7 verse 25. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay magbubuhay, magpakailaman upang mamagitan para sa kanila. Paano tayo maliligtas? Paano natin siya magiging tagapamagitan kung tayo po mismo hindi lumalapit sa Kanya? Amen. Kaya nga kailangan tayo lumapit sa Kanya. Amen. Come to Him. Amen. Ang sabi ng Lord, come to me and I will come to you. Lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. Bilang isang intercessor, tagapamagitan natin sa Ama, we should come to Jesus. Amen.
Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw. Every day in our life, lapit ka palagi sa Kanya. Para nga sa ganun, makagawa ka man ng pagkakasala, anong gagawin ni Jesus? Ang Panginoong Heso Kristo ang mamamagitan sa Ama, tsaka sa iyo. Para pagkasunduin yun, para ihingi ka ng tawad. Amen. Kaya nga napakabuti po na tayo po binigyan ng pagkakataon na sumamba sa Panginoon. And that way, doon po tayo makakapahingi ng tawad sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya napakahalaga ng mga bagay na yun. Okay, another divine blessing, sabi po kanina sa atin, God is our Father and Jesus is our brethren. Now, the Holy Spirit as our helper and strength. Ito pong banal na Espiritu, siya po yung tumutulong din sa atin. Amen. At siya po yung kalakasan natin. Kaya nga huwag ka panghihinaan. Kapag halimbawa nanghihina ka, ibig sabihin nun, nasa-set apart yung buhay mo sa Holy Spirit. Kapag ikaw nanlalamig ka sa mga bagay sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, nasa-set apart yung buhay mo sa Holy Spirit. Amen. Kapag kataglay mo yung Holy Spirit, diyan ka nagiging masipag, malakas. Kasi katulong mo ang Diyos eh. Amen. Katulong mo yung banal na Espiritu eh. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 26 to 27. Eh, hindi naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po itong Espiritu na to. This Holy Spirit knows our spirit. Amen. At alam niyo po ba, na sometimes yung ating panalangin sa Panginoon ay mali. Sapagkat hindi tayo marunong panalangin talaga ng wasto. Because we didn't know yet or completely our God. Hindi natin alam kung ano yung kapanalan ng Diyos eh. Baka mamaya yung simpleng pagbigkas natin ng salita, hindi na nakakalugod sa Panginoon. Kaya anong ginagawa po ng Panginoon doon, ng ating banal na Espiritu? Habang ikaw ay nagpe-pray, hindi mo ba alam, pinifilterize niya yung iyong prayer. Lahat ng sinasakit mo, anong ginagawa niya? Sinasala niya yun. We listen for that. At anong gagawin ng Holy Spirit? Siya ngayon yung mamamagitan sa ating panalangin para dalhin niya doon sa harapan ng banal na Ama para sabihin kung ano yung talagang marundok na ating ipinapanalangin. Amen. Alam niyo po ba our speak? Yung our language, actually yung language natin, hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon yan. Kaya when we speak into our prayer, hindi talaga makakalugod sa Panginoon po yan. Amen? Amen. Amen? Amen. Naintindihan niyo po ba? Amen. Kaya nga meron po tayong tinatawag na heavenly language eh. And we receive that upon receiving the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Amen. And that was the speaking in tongues, which is the holy language, which is the heavenly language. Kaya po tayo, kung naririnig niyo po dito, nagtataka kayo, bakit ganun si Pastor? Parang kung ano ng mga sinasabi. Diba? Bakit ganun sila? Parang kung ano yung mga sinasabi. Shandara ka pa, hayara pa, sekaya pa. Diba kung isa meron tayo mga speaking tongues? Ura pa, shetaraya pa, sekayire. Nagsasalita po tayo ng gano'n, hindi natin naiintindihan, but in your spirit, you and the Spirit know this, at yung Espiritu Santo, siya yung magdadala doon sa Ama. Amen. Kasi pinupuspos niya yung ating Espiritu para masabit natin yung kaaya-aya at kaayon-ayon and acceptable to our Father. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung papansinin po natin, minsan nga, di ba, sa prayer po natin, pansinin nyo, minsan nakakagamit po tayo ng mga kantong salita. O, hindi nyo napansin yun? Which is unacceptable to God. That is not holy. Kaya paano tatanggapin yun ng ating banal na Diyos? O halimbawa, Lord, halimbawa, ano ba yung mga salita na parang hindi nakakalugod eh? Minsan may mga nabibigkas tayo eh, kaya lang hindi ko na po talaga matandaan yung mga salita na binibigkas natin eh. Pero alam niyo po ba, yung salita natin is not totally acceptable to God. Amen. Like for example, yung mga beshi-beshi nyo, hindi naman acceptable talaga sa Lord yan eh. Di ba? Ano pa ba yung mga salita? Ano mga alam niyo yung mga salita? Ha? Wala? Kayo ko sa inyo mga naririnig yun eh. Di ba? Hindi niyo mabigkas? On. Speak one.
Ha? Hindi, bumang. O, halimbawa, ano lang, di ba? Yung bibig. Sorry for the word, ha? Minsan, biglas po natin yung bunganga. So, that was bad words. Hindi po maganda pakinggan yun. Di ba? So, kapag tayo po, halimbawa, Lord, sarang mo, bunganga ng tao na ito. Minsan, nagpapagay tayo ng gano'n. So, hindi po malugod-lugod sa Panginoon yun. Kaya, mayroong Holy Spirit na kung saan namamagitan po sa atin para salain yun. Amen. Para sa pagdating sa Panginoon, binabanal niya yung mga bagay na salitang hindi magagawa sa pamamagitan ng ating pananalita. Kaya mga kapatid sa Panginoon, be aware of that. Kaya nga dapat we have the gift of the Spirit, which is the speaking tongues. Kapag wala ka na masabi at hindi mo alam kung anong ipag-pray mo, just speak in tongues. Pag nangihina ka, speak in tongues. Amen. There is power. Amen. Amen? Kasi galing po sa banal na Espiritu ng Diyos po yun. Okay? Divine blessing, the Holy Spirit as our helper and strength who enable us to live the Christian life. Siya po yung nagtutulak sa atin para mamuhay tayo into Christian life. Ano sabi ng Romans chapter 8 verse 12 to 13? Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mabuhay ayon sa katawang mga laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mabubuhay kung nabubuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Kaya nga, by the help of our Spirit, doon tayo nakakapagbuhay ng Kristiyanong pamumuhay. Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kapag po tayo ay talagang akala natin, minsan, okay, akala natin, Christian na tayo, ano po? Minsan nag-aakala tayo, pero minsan hindi natin nababantayan yung ating mga pamumuhay. Minsan akala natin, nakalulugod na sa Panginoon po yun. Pero it is about the Holy Spirit to give us help and give us strength for us to enable us to put our lives into a Christian living. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito yung nagtutulak sa atin. Napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay natin. And without the Holy Spirit, ayaw mo talaga yung pamilya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Sino dito yung parang hindi siya komportable kapag ka nasa church siya? Ito totoo na, honestly. Yung nagsasabi po talaga ng tapat, pinalalayan ng Lord yan. Alam natin sa sarili po natin yan, bakit ganito? Pag nasa church ako, parang akong komportable. Yan, may mga ganon. Nung bago po ako sa Panginoon, ganon ako eh. Parang nakakati ako pagdating sa church. Yan. Hindi nyo muna kasi po yan. Ganon din po ba kayo natin? Amen. Hindi na alam kung magitutugon talaga. Hindi na alam talaga eh. Parang, di ba? Minsan talaga totoo naman eh. Amen? Amen. Alam mo, tatandaan ko nga po nung araw, bago pa lang po kami nagsisimba po sa Bread of Life po nung araw sa Valenzuela. Kasama ko po yung nanay ko, tsaka yung, si Isis ko, Mary Ann. Nandun ako sa gitna nila, Pag umpisa na po yung preaching, makita mo, dalawang balikat ko, meron nakasampay. Ulo ng nanay ko, tsaka ulo niya. Tapos, dito sa pinti ko, si Jessica, tulog. Ang bigat ng pasanin ko po nung araw. Kaya ako ginawang pastor ng Lord eh. Dahil kasi, pag nagsisimba po kami nung araw, ang bigat ng pasanin ko, nanay ko. Tapos yung asawa ko. Tapos yung anak ko, nandito. Eh kung nandiyan lang si Kenneth Puto, nandito sa nagpasan sa balikat ko. Amen? Kaya nga alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yun yung nagtutulak sa atin na kahit na parang inaantok-antok ka pagdating sa church, di mo mga kapatid hindi mo po ba napansin yun? Di ba? Tatanungin ko kayo, sige, saan ka sarap matulog? Sa kwarto niyo o sa church? Sige, tanungin natin. Kung mo sasabihin dito, ako dito ko siyang papatulogin ka lang eh. Sino dito nagsasabi dito? Ano talaga masarap? Dito matulog o sa bahay ninyo? Siyempre sa bahay mo, nakarelax ka. Di ba? Lahat ng pwesto magagawa mo pag nandun ka sa kwarto mo. Eh dito, paano tulog mo? Di ba? Oh, paano masarap matulog yun? Nakaganyan ka, sakit sa leeg nun. Amen. Ano, patulog ka? Tapos medyo nakakaya pa pag tumutulong yung lawa. Kaya ingatan nyo,
Di ba, sige, mapakikit ka dyan. Basta kung lang tutulong yung lao, ikawawa naman yung katabi mo, baka mo niya, tutulong sa balikat niyo. Amen? Kaya, ibig sabihin, no, hindi tayo komportable. Pero, tignan nyo, dinadala tayo ng Holy Spirit dito. Because He is the one who enabled us to put our lives into Christianity. Amen. Siya yung nagtutulak sa atin. Na kahit na sabihin mo na nahihirapan ka kasi wala kang pamasahe, pero siya pa rin yung nagtutulak sa'yo. Yan. Hindi na ba sa inyo? Amen. Maging honest naman kayo sa nun. Amen. Hindi na makapagsalita yung iba. Kumbaga, parang, alam mo, may pupuntahan ka nga dapat ngayon eh. Kaya na, sabi mo, naku, makakaya naman ka. Sabi, kung hindi ako mag-church ngayon, Kristiyano ako. Di ba? Minsan sinasabi natin, nakakaya kung hindi ako mag-church ng linggo, Kristiyano ako. Di ba? Medyo alanganin pa yung pagiging Kristiyano, pero yan yung talagang tulong sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. At hindi mo biro po yung ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Na yung kahit na parang naakasiwang ka na sa mukha ng pastor kasi lagi na lang ikaw yung parang pinipinsan niya. Minsan invite ko po yung nagsasabi ng one-on-one. One-on-one, pinipinsan ko siya. Yeah? Kasi mga kapatid sa Panginoon, ganito yan. Kahit na kumisan nasasaktan ka, di ba? Kapag ka nagpipreach ang pastor. Pero bakit simba ka pa rin ng simba? Alam mo bakit? Because you have the Holy Spirit. Kasi gusto ng Holy Spirit, sige lang, tuloy ka lang para sa iyo yan. Amen? Amen. Natandaan ko po nung araw eh. Ewan ko, nakwento ko na sa inyo ito pag nag-aantar ko, ano. Ako natawa-tawa ako sa sarili ko po nun. Ewan ko, patatawa ngayon. Pag nag-aantar ko, ako talaga umuupo ako sa dulo. Kasi itong dulo na ito, dito masarap maupo. Kasi dito masarap matulog. Wala makakakita sa iyo, hindi ka mapapansin ng pastor pag nandito ka sa dulo. At hindi makikita ng pastor kung lagi kang absent. Kaya, ngayon pag nag-altar call na, yung tsahin ko, makulit yun eh. Yun yung talaga nagtulak sa akin, ginamit ang Holy Spirit yun. Andiyan sa likod ko yan. Ang altar call na, siksikan yan. Makikita mo ako ngayon, diretso-diretso ako. Kasi hindi ako sumasabay talaga pag yung healing, di ba? Mahawin na tayo. Yung iba nag-iiyak. Ako, ganyan lang ako dyan, oh. Ganyan na ganyan yung forma ko. Ako, sumaya yung tsahin ko. Sa gusto niya talaga makonvert ako. Tingin mo kayo dito, bahala kayo mag-stick na kayo dyan. Kaya ako, alam mo kung bakit ganito ang forma ko? Kasi yung tsahin ko, nakatukot na ganyan sa likod ko. Mamaya-maya makikita ko, nausap-usap na akong ganyan. Mamaya-maya yan. Hanggang sa nandun na ako sa harapan, uy, hindi na tayo as ito, mga marites. Hanggang sa pag nandito na ako, ganyan ang forma ko niyan. Tapos medyo nanginginig na yung mga katabi ko dito. Nag-iiyak na talaga ako. Pag nawala na yung tukod ko sa likuran, makikita mo yan. Unti-unti mababalik na naman ako doon. Hahanapin ako ng tiyahin ko at iiyak doon. Nagugutuloy yung pag-iyak ng tiyahin ko. Kasi hahanapin ako dito, umahagol ko na, nakaganyan na dito sa ulo. Nag-repent na tuwa na kasi nakakumpad na ako eh. Nasa harapan na ako, kaya napati niya. Bago na naman ako, babalikan na naman ako. Ito, yes, totoo po yan. Itutulak na naman ako dito sa harapan kasi alam niyo po, ang paniniwala po kasi namin, na kapag ka ikaw, nag-altar call, ang Diyos mo ang baba sa harapan. And that was the Holy Spirit that put us or enable us to put into a Christian lives. Kaya kung bakit po tayo nandito ngayon, minsan, di ba, parang pinilit ka lang ng asawa mo. Ayaw mo mga mag-church, eh, sabi mo, ayaw ko doon. Pero napipilitan ka, di ba? Kasi sasabihin sa inyo, asawa mo, sige ka. Hindi ka makakatambay mamaya. Hindi ka sumapa sa akin. Wala kang toma. Ganun sila dati nung araw sa akin po. Sabi niya, pag hindi ka sumama ng church, huwag ka pupunta sa barkada mo. Ako, sige, mag-church ako. Ngayon, pag nakakapus-pusan na sila sa church, ang gagawin ko, bababa ako. Kaya, pero napansin niyo ba? Ako lang ganun nung araw. Pero bakit ako nandito ngayon? Because of the health and strength that given to me by the Holy Spirit. Amen! Kahit sa lahat sa atin, gagawin ng gusto yun.
Kaya kung mapapansin po natin, hindi naman talaga tayo magpanti talaga sa Lord eh. Hindi talaga tayo komportable talaga na nagcha-church. Kaya lang, dahil sa banal ng Espiritu ng Diyos na nagmamahal po sa atin dahil gusto tayo maging pamilya talaga ng Diyos, yun yung nagtutulak sa atin. Amen. 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 Kaya tingnan pa po natin, sabi dito, another divine blessing, ano yung gagawin sa atin ng Holy Spirit? The Holy Spirit as a helper and strength who engenders a childlike love in our heart for God. Siya po yung parang nagkagawa sa atin para tayo magkaroon ng pag-ibig na parang bata. Ilalagay niya yung puso natin. Kaya kung mapapansin mo, bigla ka na lang umiiyak dyan, umahagulgul. Di ba? Minsan nakikita mo ba, natatawa ka pa doon sa katabi mo, ano umahagulgul to? Bakit na magbatatin na nagulgul pa sa isa ka ba? Natatawa-tawa ka pa. Pero ang hindi mo alam, puspos ng banal na Spirit yun. Because the Holy Spirit gave him the Spirit of humbleness before the Lord. Amen. Yun yung nagtutulak sa kanya. Sabi po na Roma chapter 8:15, sapagkat hindi Espiritu na pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay Espiritu ng pagtugkot upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa kanya ng Ama. Bakit ka na sa church? Bakit ka nakakatawag ngayon sa Kanya? Bakit ka nakakapag-pray ngayon? Bakit parang masarap-sarap ng pakiramdam mo kapag nag-church ka? Because of the Holy Spirit. Amen. Nung una na umating ka, di ba, ayaw na ayaw mo. Pero nung nakasihan ka na ng Espiritu ng Diyos, parang ikaw na mismo. Kaya nung mga panahon po yun, tatanda ako mismo na bless po talaga ako pag naaalala ko po yun. Dahil talaga yung po talaga sa gawain ng Lord eh, isang araw. Nung nasa Cathedral of Praise po kami sa Union Avenue, nakatayo po ako doon. Yung circle po yung pinaka-platform po nila doon. Habang nag-worship kami, nawala po ako sa